Nanen. Ako si Amanda Ortiz Romeo, Mandy for short. Anak ako ng isang well-known politician. Anak sa labas nga lang. Masakit man pakinggan pero hayaan mong ikwento ko sa iyo ang aking buhay. Mandy is an illegitimate child of a well-known politician. Ever since mapunta siya sa poder ng ama ay hindi na niya muling nakita pa ang ina. Her dad's wife always says na isa siyang malaking kasalanan na piniling iwanan dahil hindi kinaya ng kanyang ina na harapin ang napakalaking kahihiyang ginawa nito. Isa siyang malaking kasalanan na kinahihiya nito. Despite of it, her father cherished and loved her. Hindi ito nagkulang sa pagpaparamdam na walang mali sa kanya. Itinuring siyang prinsesa nito tulad ng mga kapatid niya. Bunso, come on, let's eat. Wika ng kanyang ama habang dinungaw siya sa kwarto niya. Mabilis naman siyang tumango at ngumiti ng napakalaki. Their house is like a real castle, like what she's reading from the fairy tale books. She loves to read when she is young. At a very young age, her dad's been her knight in shining armor, lalo na't pag nandyan ng Tita Olivia at mga ate niya. Life rough, but it is a great way to get the best lessons. She promised na susuklian ang pagmamahal ng ama pati na rin ang maginhawang buhay sa piling nito. Raphael is the epitome of a prince charming in fairy tale books that Mondays love to read. He's one of those rich young men that her sister's favorite topic. Yung tipong hindi mo aakalaing nag-e-exist. Business partner ito ng kanilang ama kaya kilala niya dahil minsan na siyang naisama ng ama sa okasyong na-attenda nito. "He's so handsome, Dad." Rinig niyang puri ni Stacy na sinang-ayunan niya sa kanyang utak. "Can you introduce him to us, Dad?" Request pa ni Stephanie. She know what's in her sister's mind. Sa susunod na lang mga anak at mukhang busy siya sa mga bisita. Narinig naman ang pagtutol ng dalawa samantalang siya naman ay sinimula na ang pagkain. Sa 17 taong gulang pa lamang ang kanyang edad nang makita ito, ngunit hindi napigilan ang kanyang sarili na humanga sa angking kakisigan nito. "Eduardo, wala na akong mukha pang maihaharap sa mga kaibigan at tao dahil lumabas na yung baho mo." I knew it. Months passed but my stepmom couldn't stop talking about it. "Han, please, stop this too." "Why, Eduardo? Ayaw mong iparinig sa bastarda mo? Sa akin, nahihiya ka? Sa mga anak mo? My God, if I know all of my friends are laughing at me, dapat talaga, simula pa lang di ko tinanggap yung babae na yan sa pamamahay ko." Mabilis na lang akong humiga sa kama at sinuot ang earphones sa aking mga tenga. Dahil walang katapusang away na naman sila hanggang mamaya, it's my fault. I know dahil sa akin kaya natalo si Dad sa eleksyon. People knew about me being his illegitimate daughter. Sabi nila, how can he be a good father in our province if he didn't do his part as a faithful husband and father to his real and legitimate family? Naramdaman ko ang bilis na pagtulo ng luha ko. I am really sorry. If may magagawa lang ako, ginawa ko na. I've been trying so hard para kahit papaano ay may magawa naman ako maganda para sa pamilyang to pero hindi ko pa rin pala mabubura na I am just a mistake. A sin that should not be born because I only give heartbreaks and misfortunes to the people I cherish. Aba, Mandy, kailan ka ba magbabayad ng renta dito sa apartment mo? Aba, 2 buwan na ni Singkong Duling wala kang maibigay? Pagbubunga nga ni Aling Sylvia sa palabas ng pinto ng napakaaga. Siguradong pati mga kapitbahay ko ay nasa labas na rin at nakikiosyoso na. Mabilis kong kinuha ang backpack sa may upuan at lumabas ng bahay. Napatahimik si Aling Sylvia na makita ko. Tingnan mo tong matandang to. Kanina salita ng salita, yung nasa harap niya ako biglang natahimik. Eto na po yung renta ko for 2 months at advance payment for another month. Pasensya na po kung natagalan. Sabi ko sabay abot sa kanya. Pakibilang na lang po para siguradong walang kulang. Ay, kahit wag mo nang bilangin, Mandy. Alam ko naman na tama to. Maraming salamat ha.
Papasok ka na ba sa trabaho mo? O siya, ingat ka. Anito nang may matamis na ngiti sa mga labi habang hawak ang binayad kong pera. Ay naku, si Aling Sylvia talaga. At the end of the street ay may paradahan ng mga pedicab. Nandoon na rin yung sasakyan ni Daddy na maghahatid sa akin papunta sa pinagtatrabahuhan ko. Matagal na ako nagsarili. Hindi dahil hindi ko na kayang pakisamahan ang pamilya ng Daddy, kundi dahil nasa tamang edad na rin ako. Di man kasing rangya sa piling nila, at least masasabi kong kaya ko ng buhayin ng sarili ko at maging independent. Anak, kamusta na? Namiss kita. Pagkapasok ko pa lang sa loob ay ang nakangiting mukha na ng ama ko ang nabungaran ko. Tumanda man ang kanyang itsura, kesa nung mga nakaraang taon ay masasabi ko pa rin may taglay pa rin itong kakisigan. Ayos lang naman po ako, Dad. Namiss din po kita ng sobra. I answered and kissed his cheek. Bumalik ka na sa bahay. Huwag ka na mag-alala at kakausapin ko ang Tita Olivia mo. Kami na lang dalawa doon and our maids. I am not used with silence. I somewhat miss you and your sisters. I hope you could visit me there, anak. Nanatili lang akong tahimik at piniling hindi sumagot. Ayokong sabihin ang mga nasa isip ko dahil mas lalo lang masasaktan si Daddy. Ang mama mo pala, kamusta? Pagkalipas ng ilang minutong katahimikan ay muling nagsalita si Daddy. I don't know if it enlightened the atmosphere or mas lalo lang naging awkward. After so many years, nakilala ko na rin ang mama ko. The person who left me since I was a baby ay bumalik sa buhay ko. I am happy yet I can feel it fully. Ayos naman po. Sa susunod na linggo, bibisitahin ko siya sa probensya. Pag-i-inform ko. That's good. Ikamusta mo na lang ako sa kanya, anak. Gusto ko rin siyang makita. I miss her. Dad! I shouted. Nagimbal ako sa pinagsasasabi ng daddy ko. What? Ang OA mo naman, anak. Bawal bang mamiss ang taong nagbigay sa akin ng napakagandang regalo? And wink at me. Napailing na lang ako. Minsan, di ko masakyan ang trip ng ama ko. Feeling bagets? Despite of the complications happen in our life, my father never stopped being an optimistic person. He's my sunshine since I was young. Kahit madami siyang pagkakamali sa buhay, never niyang tinakasan. Isa na ako sa mga ebidensya doon. Ang bilis naman. Andito na agad tayo. Gusto pa kitang makasama, anak eh. As he stopped the car in front of the building where I work. Marami pa namang susunod, Dad. Ingat ka po sa pagdadrive. I love you. As I get off to his car. I love you too, baby. And bade me goodbye. Mabilis ako naglakad patungo sa entrance ng building habang sinusuot ang ID ko, then greeted the guard a good morning. Good morning, ma'am. Bati ng mga students na nakakasalubong ko. I smiled at them at binati sila pabalik. I am a teacher for almost a year in an academy in Pampanga. I chose this path to help and inspire the younger generation, but honestly speaking, I chose this because I want to set an example that even though the world sees you differently, you can live a life you dreamed. Raphael's point of view. What the hell is your problem, dude? He seems shocked as I punch him straight to his face. Wah! Raphael, come on, chill! Awat ng isa sa mga kaibigan ko. Could you stay out of my way, will you? I said angrily as I tried to punch him once more. You are the one who's blocking my way, he answers. It made my blood boil into 100 degrees. I must say I am the wrong one here, but he should never talk back at me like that. Doesn't he know me? I am done being the wrong one. I am done being miserable. I want to be happy, and the only way to be genuinely happy is to make her come back to my life. Monday's point of view. Hello! I greeted cheerfully to get the attention of the whole class. Nanahimik naman silang lahat at tumingin sa akin. Good morning! I am Amanda Ortiz Rameo. You can call me Ma'am Mandy or Chair Mandy, either of the two. Your new professor in ELS 102 or English Language Studies. Nobody answered. Section A are well known for being class of geniuses. They aren't considered nerds. Instead, everybody in this class are called gifted.
Nakaka-challenge sa part ko dahil pag alam ko matalino ang mga estudyante ko, mahirap magkamali. Chill lang tayo ngayon, class. Magsiset lang ako ng classroom rules and officers, then i-introduce nyo lang ang mga sarili ninyo. I thought, mahihirapan ako mag-approach sa kanila but it turns out, napakakalog nila at maiingay. Okay. If may gustong humabol mamaya for registration, hanapin nyo ako o kaya ay puntahan nyo lang ako sa classroom namin. Good day, I said as I bade them goodbye. Mamandi, kumusta naman ang first day mo sa Class A? Panguusisa ng co-teacher ko. Ayos naman. Heartwarming ang pag-welcome nila at talaga naman nag-enjoy akong kausap sila. Pagbibida ko, totoo naman. They are all good to me. Wala akong naramdamang violent reaction as their new teacher. Naku, sa umpisa lang yan. Pero pag discussion na, sasakit na ang ulo mo sa sobrang competent ng mga batang yan, pati teacher kinakalaban. Sabat naman ang isa pa na nasa may left side ng table ko. Hindi naman siguro at isa pa, open naman ako sa mga suggestions. It's a part of learning and maybe they could help me din para mas mapabilis ang pagtakal namin ng mga lessons. Ay basta, sinabihan ka lang namin. O ano, tara na sa kantin at bumili na tayo ng lunch. Maya-maya lang, dagsaan na naman ang students doon. I am already preparing to go to bed when my phone suddenly ring. Nag-flash sa screen ang pangalan ng mama ko. Kaya naman nagmamadali ko itong kinuha. For years, hindi siya tumatawag na ganitong oras kung hindi importante. Mama, bakit po kayo napatawag? May nangyari po ba? Kabado kong tanong at naupo sa upuan malapit sa study table. Okay lang naman kami dito, anak. Namiss ka lang namin ni Tim-Tim? Kailan ka papasyal dito? Matagal-tagal na rin yung huli mong uwi dito. Napabuntong hininga na lamang ako at minabuting isaayos sa mga gamit ko para bukas. Hey, baka sa susunod na linggo po. Ganun ba? Hindi na kami makapaghintay pang makita ka. O siya, mag-iingat ka at matutulog na rin kami't gabi na rin. Paalam nito. Opo, mama. Ingat din po kayo at good night. Napabuntong hininga ako at pinatay na ang tawag. Sa makalipas na taon, si mama ang naging sandigan ko. Tama nga sila. Ang mga nanay natin ang unang-unang tatakbuhan natin pag tuluyan tayong tinalikuran ng mundo. Maybe because we have the same faith? I don't know, basta ang mahalaga, andyan na siya. At alam kong hindi niya ako iniwan dahil kinakahiya at kinasusok naman niya ako. Life is a puzzle na kinakailangan buuin. Stephanie, anong ginagawa mo dito? Today is Sunday, kaya naman nasa bahay lamang ako para maglinis pero may isang di inaasahang bisita palang darating. Wala lang. Kakamustahin lang sana kita. At tumawan ng pagak. Halata sa mga mata niya ang pang-uuyam. Tingnan mo nga naman. Nabuhay ka ng ganito kasimple? Samantalang noong nasa amin kanila daddy ay halos magbuhay prinsesa ka. Napailing na lang ako. Hindi ako buhay prinsesa sa inyo dahil araw-araw niyo sa aking ipinamumukhang sampid lang ako doon. Gusto ko sanang isatinig pero sinarili ko na lang. Maupo ka muna. Anong gusto mo, juice o tubig? Pag-aalok ko habang iginigiya siya papunta sa may salas. Tubig na lang? Sagot nito. Kaya naman mabilis kong nagtungo sa kusina para ikuha siya ng maiinom at biskwit. Daddy instructed me to go here personally and inform you na kailangan ka namin sa Sunday. I look at her with disbelief. Totoo ba to o nabibingi ako? Siya talaga ang initusan ni Daddy? What's the matter? Hindi ka naniniwala? Hindi naman sa ganoon, Stephanie, pero pinutol niya ang sasabihin ko at tumayo. Okay, I just came here to see how miserable you are for the past years. And yeah, I am really happy to see you like that. Like what? I am happy and contented. Ano bang pinagsasasabi mo? Giit ko. Nakita ko ang pagdilim ng araw niya at tiningnan ako. Talaga? Amanda? Talaga? Pues, kung masaya ka na at kontento, tigilan mo na ang pamilya ko. Tigilan mo na si Daddy. Mom called me at pinipilit na naman ni Daddy na umuwi ka sa mansyon. Hindi pa ba sapat na kinupkup ka namin ng 18 taon? Stephanie, please, huminahon ka. Pag-aalo ko at
manghahawakan siya para paupuin ng mabilis niyang hinawi ang kamay ko. But it's all fine now, she smirked. Rafael already broken you into pieces. He used you then left you hanging. Katulad ka lang ng ina mo. Mga uto-uto at desperada. Stephanie, umalis ka na. Bis lang. Pakiusap ko at mabilis siyang iginiya palabas. Get your filthy hands off me? Why? Masakit bang marinig na niloko at ginamit ka lang niya tulad ng ginawa ng daddy ko sa nanay mo? Unti-unting nauupos ang pasensya ko sa mga sinasabi niyang salita at pandadamay sa mama kong wala namang kinalaman dito. Stephanie? She laughed. Nakita niyang nakatingin ng mga tao sa labas ng tinutuluyan ko. Do you want them to hear how filthy you are? Kung paano ka naging kasing landi ng nanay mo? How you steal him to me? Huh? You slut? Shut up. Kahit anong sabihin mo, wala nang magbabago kasi alam mo kung bakit? Dahil kahit anong gawin mo, ni isa sa atin wala naman talaga siyang minahal ng tunay. He used the both of us. You for the deal and me as his getaway. After saying those words, ay iniwan ko siya sa labas at pumasok na sa bahay. Mabilis kong nilak ang pintuan at umupo sa sofa. I know, I've made lots mistakes in the past years of my life pero matagal ko nang pinagbayaran yon. Nag-umpisa na akong ulit at pilit na binubuo yung mga bagay na nasira. I suffered a lot pero bakit feeling ko wala akong karapatang magkaroon ng sama ng loob sa mga taong gumawa ng masama sa akin? Bakit ang hirap ng posisyon ko sa mundo na to? Dahil ba, bago pa ako dumating sa mundong ito, ay isa na akong kasalanan? Days passed quickly. Today's Friday, the last day of school week, where everybody is excited for weekend. 2 days of rest without thinking of things to do. Class, who knows aphasia? The whole class fell on silence. My last class for today is the Class C, and I am discussing about the language and the brain lesson. According to Merriam-Webster, aphasia is the loss or impairment of the power to use or comprehend words usually resulting from brain damage. Parang pag-ibig ang aphasia. O diba? Pag-usapang pag-ibig, kuha ko ang mga attention nyo. The whole class laughed, including me. Meron ba kayong kakilala na may sakit na ganito? I roll my eyes in the whole class and smile na makita kong iilang kamay na nakataas. Yes, ma'am. Yung pong lolo ko, he cannot speak any word, maliban sa pangalan ng lola ko. Okay, thank you, Mr. Romero. Okay, class? His grandfather's case, ang klase ng aphasia na meron siya ay tinatawag na Broca's aphasia. Wherein isa o iilang words lang ang kaya niyang i-utter ay naiintindihan niya pa rin kung ano ang sinasabi sa kanya. Pero hindi niya kayang mag-produce o i-express yung sagot or ideas niya through in other words. What I mean is that person have this agrammatic speech na ang ibig sabihin ay he is missing grammatically markers or the appropriate words na dapat sasabihin niya. Kaya ang sasabihin or isasagot niya lang ay yung certain word na kaya niyang sabihin. Patient with this kind of aphasia is aware on his condition. Ang hirap, diba? The class said yes in unison. It's like you love the person, but you cannot tell him because hindi mo kaya o hindi pwede. Suklop! Aww! Hirap naman nun. Napailing naman ako at natawa sa mga side comments nila. The second kind of aphasia is Wernicke's aphasia. Ito naman ay kung ihahalin tulad natin sa pag-ibig, ay parang you love the person, but you're not aware of it. You don't comprehend it clearly kaya yung respond mo, malabo, magulo, hindi maintindihan. This aphasia is about patients who are having a hard time comprehending ideas and thoughts, but can talk freely. Yun nga lang, nakakaranas sila ng tinatawag na anomia or difficulty in finding correct word at hindi nga sila aware na meron sila nito. Ma'am? One of my students raised her hand. Sa dalawang aphasia na binanggit mo, ano po yung pinakamahirap pagdaanan?
Miss Vera, merong 4 na klase ng aphasia ang pag-usapan natin. At para sa akin, wala dun sa 2 nabanggit ko ang pinakamahirap. But, it's only my opinion. Hindi ko alam ang nararamdaman at pinagdadaanan nila pero para sa akin, sa 2 nauna, meron pang isa na sa tingin ko mas mahirap. What? Ang dami naman? Conduction aphasia is the damage of arcuate fasciculus, characterized by intact auditory comprehension and fluent in speech production, yet paraphasia, but having a hard time in speech repetition. I am not telling you na ito yung pinaka-lighter na klase ng aphasia. Mahirap din to. The patient is also aware with his situation, mispronouncing words and having a hard time repeating words na sinabi sa kanya. Katulad ng, pag sinabi nilang mag-move on ka, they give you advices and such, pero nung gagawin mo na, di mo na alam paano mag-move forward. Kaya, hihingi ka na naman ng advice pero mas mahihirapan kang gawin kasi nalilito ka na naman. Boom! Parang sarili ko lang. I am stuck with the pain and imbes na mag-grow ako as an individual, I am stuck and cannot move forward. Meron na lang tayong 15 minutes. Ang bilis ng oras. Di-discuss ko na yung huling parte ng lesson natin today para makapaganda at review kayo para sa quiz next week. Inilipat ko na sa next slide ang PowerPoint presentation. Global aphasia. This is the combination of the 2 aphasia wherein the patient cannot utter words and have a comprehension, speech difficulty. Kailangan ko pa bang i-elaborate? Nung walang sumagot ay pinagpatuloy ko na ang discussion. Isasend ko na lang sa inyo itong PowerPoint mamayang gabi sa GC natin. Good day, class! Good day! Flashback. Really? Rafael will be here tonight? Hindi sinasadyang marinig ko ang usapan ng 2 kong kapatid sa hallway. Yes, Stace! I overheard Daddy and Mommy talking about it last night. I can hear them giggling. Maybe he will ask permission to officially court you? Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na matagal nang may gusto ang isa sa kambal kong kapatid kay Rafael, and Stephanie had her chance to talk to Rafael noong sinama ito ni Daddy at ng stepmom ko sa isang charity ball na dinaluhan ng mga bigating negosyante at politiko. Good evening, Mr. and Mrs. Velashan, Stephanie, Stacy, and Mandy. Lahat sila ay may matatamis ng ngiting bumati pabalik maliban sa akin. I keep my eyes on my plate and eat silently. I am honestly curious pero pinili kong manahimik lalo na at ramdam kong hindi ako welcome sa conversation nila. After eating dinner ay mabilis ako nagpaalam na aakyat na sa kwarto ko to take a rest. Mandy, wait. Mariin akong napapikit na naramdaman ko ang presensya ng taong kinaiinisan ko kanina pa. Bakit po? I asked and looked down on my feet. Marahan niyang hinawakan ang pangako at itinaas ang mukha ko. Your eyes are so beautiful. You reminds me of someone. Huh? Naguguluhan kong tanong. They are so beautiful yet sad. After that encounter, I kept my distance to him because of 3 reasons. First, he is courting my sister. And every time they see me talking to him or just near him, I can feel those sharp eyes looking at me, as if telling me to back off and stay away from him. Second, my heart keeps beating so fast whenever I sense his presence. Third, I know he's a trouble. Don't smile. It disgusts me. I cry my heart out. I knew it from the very start. He'll just add salt on my wounds. I should never trust someone with those pair of enigmatic eyes and playful smiles. His vulnerability is just a facade to tell me we are the same, that we are both longing for love and acceptance. I'm sorry, Mandy. I never thought na ganito matatapos. I thought, naiintindihan mo ko. I can never love you. I am not capable of loving someone. I'm sorry. Please, leave me alone and stay away if ever our paths will meet in the future. Masaganang mga luha ang mabilis na dumaloy sa mga pisngi ko. My memories of him keep playing in my mind and haunting me endlessly.
I am child who is locked up in a dark room full of emptiness and still finding the light that will answer my inquiries to live a life without fears and questions.